gusto niyang umuwi. Sinabi ko din sa kanya yon pa. Sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Jr. ka. Tila nga sa mga tono ng mga pananalita nga mga idol ng ating BP Sara Duterte ay tila ba mayroon itong mga pahiwatig nga mga idol. At dahil nga mga idol sa pagkumpara ng kanyang ama na si dating Pangulong Duterte sa namayapa noon nga mga idol na si Ninoy Aquino, ay tila nga mga idol nag-viral ang mga pahayag na ito ng ating BP Sara Duterte. Marami nga mga idol ang nagsasabi na hindi na dapat pang ulitin nga mga idol ang mga pangyayari, lalo pat napakalayo nga di umano ni Duterte kay Ninoy Aquino. At dahil nga mga idol sa mga pahayag na ito ni Inday Sara Duterte, ay tila nga mga idol ipinapakita lamang niya na kung sakali nga ang mga idol na mayroong mangyari sa kanyang ama ay tila mas lalo siyang lalakas at mayroong posibilidad na manalo sa 2028 coming election sa pagka-presidente. At ang mga bagay na ito mga idol o ang mga pangyayaring ito ay hindi na bago sa atin dahil noong panahon nga mga idol ni Ninoy Aquino at ang kanyang asawa na si Cory Aquino ay nangyari nga ito dahil nung namatay nga mga idol sa pamamagitan ng assassination ang kanyang asawa na si Ninoy Aquino ay si Cory Aquino nga mga idol ay naluklok bilang presidente dahil nga mga idol sa lakas ng impluensya na nangyari sa pagkapaslang ng kanyang asawa. Na noong mga panahon na iyon mga idol ay kasalukuyan ding nakaupo sa pagkapangulo ang ama ng ating Pangulo ngayon na si BBM na walang iba kundi si Ferdinand Marcos. Natila nga mga idol sa mga pahayag na ito at sa mga sinasabi ni BP Sara Duterte ay nangangahulugan nga mga idol at ipinapakita lamang niya na gusto niyang mangyari ang mga bagay na ito sa panahon niya ngayon. Sa kabilang banda nga mga idol ay umalma ang pamilyang Aquino at ang isa nga mga idol sa mga hindi nagustuhan ang mga pahayag na ito ng ating BP Sara Duterte ay walang iba nga mga idol kundi ang apo mismo ni Ninoy Aquino. Para sa akin hindi maganda na yung ginagamit yung pangalan ni Lolo Ninoy upang ipagtanggol yung isang promotor ng EJ case na yun din yung kinamatay ni Lolo Ninoy, no? Pero yung I think yung naging pa siya ng pamilya namin, pangalawang beses na nga to, nasabi na namin yung gusto naming sabihin dati. Gusto na lang namin ipaalala sa madla na ibang-iba nga yung ginawa sa Lolo Ninoy ko kesa sa mga nangyayari ngayon kay President Duterte. So, tingin namin, tsaka marami na pong nagsasalita, we don't want to add too much sa conversation bukod nga sa puntong yun na iba nga si Lolo Ninoy. Sa mga hindi nakakaalam mga idol ang mga pangyayari noon nang ideklara ang batas militar or martial law ng diktatoryang Ferdinand Marcos, si Ninoy ay dinakip at nakulong ng maraming taon. Siya ay nagkaroon ng sakit sa puso at pinahintulutan naman na maoperahan sa Estados Unidos. Dahil sa pagnanasang maglingkod sa bayan at sambayanang Pilipino, bumalik si Ninoy sa Pilipinas. Subalit sa kanyang pagbabalik ay hindi na niya naisakatuparan ang kanyang mga adikain sapagkat pagtungtong pa lang niya sa paliparan ng MIA, siya ay binaril. Ang kanyang brutal na pagkamatay noong 21 ng Agosto 1983 ang siyang nagmulat at gumising sa natutulog na damdamin ng taong bayan. At dito nga mga idol nagsimulang nag-alsa ang milyong-milyong Pilipino at ito ay tinaguri ang people power. Napatalsik ang diktatoryang Pangulong Marcos at inuruklok ang may bahay ni Ninoy Aquino na si Corazon Aquino bilang Pangulo ng bansang Pilipinas. At ito nga mga idol ang marahil na gustong mangyari ni BP Sara Duterte. At ang paghahambing at pagkukumpara nga mga idol ni BP Sara Duterte sa mga pangyayari noon sa kanyang ama at kay Ninoy Aquino ay hindi nagustuhan ng pamilyang Aquino. At narito nga mga idol ang pakiusap ng apo ni Ninoy Aquino. Para sa akin kapag may ganitong paghahambing, parang annoying siya kumbaga na parang okay, kailangan ko ulit itama o kailangan kong klaruhin kung ano ba talaga yung pinanindigan ni Lolo Ninoy nung nandito pa siya. So mas yun po siguro yung tingin namin na ba't pa kami dinadamay
ewan ko kung sinasadya, pero nasa amin pa rin na yung responsibility na ikwento ng tama yung buhay ni Lolo Ninoy. So yun, mas annoying po ito para sa akin kesa nakakasakit. Hati-hati man mga idol ang mga reaksyon at opinyon ng mga Pilipino. Subalit para sa pamilyang Aquino mga idol ay hindi ito nakakatuwa at hindi dapat pang ulitin o hindi pa dapat banggitin ang mga pangyayari noon at hambing sa mga nangyayari ngayon. Lalo pat ayon nga mga idol sa apo ng Aquino ay hindi magkapareho ang mga nangyari kay Duterte at sa kanyang lolo. Samantala nga mga idol, muli nating pakinggan ang pahayag ni BP Sara Duterte patungkol nga mga idol sa paghahambing niya sa kanyang ama na si Duterte at kay Ninoy Aquino. At narito nga mga idol ang video at inyong pakinggan at kayo na ang humusga nga mga idol kung ito nga ba ay mayroong kaugnayan sa pagtakbo niya bilang Pangulo sa 2028. Sinabi ko din sa kanya yon pa. Sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Jr. ka. At sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kabalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas. Kaya meron man akong worry para sa kanyang safety and security, pero lagi niyang inuulit-ulit talaga, ibalik niyo ako sa Pilipinas. Sa mga pahayag at pananalita na ito mga idol ni BP Sara Duterte ay parang gusto niyang palabasin nga mga idol na gusto niyang maulit ang mga nangyari noon, na kung saan nga mga idol ay gusto niyang maulit nga mga idol ang mga pangyayari na nagkaroon ng people power para patalsikin nga mga idol ang presidente na si BBM. At kung sakali nga mga idol na mangyari ito ay maaari siyang maging presidente ng bansang Pilipinas at ang isasakripisyo niya ay ang kanyang ama. Samantala mga idol, narito naman ang pakiusap ng pamilyang Aquino sa mga nangyayari ngayon. Pero paano, wag na po sigurong ilamay yung Lolo Ninoy ko po. Tsaka siguro para sa akin, sa both sides po ito, no, na alam ko may pahayag din yung Malacanang tungkol sa sinabi ni VP Sara na para sa akin, kung sa content okay naman, pero again, parang ginagamit yung pangalan ng Lolo Ninoy ko upang basically ipagtanggol yung anak ng isang presidente na siya mismo yung nagpasimuno sa lahat ng pagdurusa ng Lolo Ninoy ko. So parang sana to both of them, tigil-tigilan nyo na yung paggamit ng dugo ng isang Aquino upang ipaglaban yung kanilang pansariling interes. Kung kayo ang tatanungin mga idol, plano nga ba ng ating Vice Presidente na maulit ang pangyayari noon sa nangyari sa mga Aquino at sa mga Marcos? Balak nga ba mga idol ni BP Sara Duterte na magkaroon ng people power? At kung mangyayari yun mga idol ay posibleng mangyari din ang martial law. Ano ang masasabi ninyo mga idol patungkol dito? Ano ang inyong opinyon sa mga nangyayari? Ibahagi mo naman mga idol ang iyong reaksyon at opinyon sa ating comment section.